Hello everyone! Another vlog to share. Halos lahat pala ng video ko ngayon ay gawaing bahay muna. For today's vlog, tara samahan nyo naman ako sa pagme-makeover naman ng kwarto ni Kuya. Matagal-tagal ko na nga tong ginawa bago pa ako neto magpintura sa baba. Dahil nga gustong-gusto ko na nun palipatin si Kuya dito sa kwarto niya, kaya't inayos ko na siya. Medyo maliit nga lang tong kwarto niya. Kasyang-kasya lang yan ng single bed. Pero medyo madilim kasi at hindi maganda yung vibes dito. Ito pa yung ginawa kong stock room before. Kaya't isipan ko nga i-makeover ngayon. Palang sticker wallpaper ay in-order ko lang sa Shopee. Supposedly, yung sticker wallpaper na yan ay para talaga sa kwarto ko. Yan talaga yung choice of color na gusto ko. Pero dahil yung usapan namin na kapag naayos ko tong kwarto niya ay lilipat na siya dito, kaya dito ko muna ginamit. Ang kulit no, all around na talaga ako dito. Ano pa nga yung mga panahon nang nagtitinda pa kami sa tindahan naming maliit. Dahil after lunch pa nga ako doon nagjo-duty, kaya't pag umaga dito naman ako gumagawa. Ano yung mga gawaing bahay at kaya kong tapusin dito ay ginagawa ko muna. Nung araw na to, ito naman yung hinarap ko. Dahil talaga naman walang ibang gagawa kundi ako. Kailangan ko nga talagang i-budget yung oras ko. Alam ko naman hindi ko to matatapos ng isang araw lang or kalahating araw ba. Pero at least may nauumpisahan na ako. Kaya naman talaga akong ibang aasahan na gumawa kundi ako lang talaga. Alam nyo ba, first time kong magdikit ng ganito? Una, akala ko madali lang. Pero medyo mahirap din pala kasi bigla-bigla na lang siyang didikit. Pero dahil sa previous na work namin sa Japan, medyo may ginagawa din kaming mga projects na ganito. Nga lang, sa board namin dinidikit. Akala ko ganun lang kadali. Pero iba na pala pag sa wall naman siya ginagawa. Anyway, dahil dito sa ginagawa ko ay medyo nag-e-enjoy naman talaga ako. Kung gusto ko na rin kasi palipatin ng mga panahon na yan si Kuya. Para at least matuto na rin siyang mag-isa. Lumalaki na rin sila kasi ni ate. Kahit kailangan maghiwalay na sila ng kwarto. Kesa naman sumisiksik pa rin siya sa amin. Banda dito pala sa gilid. Kailangan ko mag-cut dito ng sticker paper. Medyo malaki na kasi siya banda dito. Alam nyo ba, nung una kasi ang iniisip ko dito ay pipinturahan ko na lang siya ng puti. Pero naisip ko din pag puti ay parang ang plain lang naman niyang tingnan. Patulong na nga din pala ako magdikit dito kay ate. Hindi ko nga rin kasi abot sa bandang taas niya. Habang nagdidikit doon si ate yan, nagpunta naman ako banda dito para manguha ng runo. Dahil nga sabi ko sa inyo ay madalas ako magtipid ng bagay-bagay. Naisipan ko kasi ito na lang yung gagawin kong curtain rod. Iniisip ko kasi pag bibilin ko pa siya ay another 100 na naman sa Shopee. Samantalang dito available naman sa paligid lang namin. 2 piraso nga pala ng stick na to ang kinuha ko para sa kwarto ni Kuya at para naman sa kwarto namin. O diba 200 din yung natipid ko dito. Kung sakali naman na matutuyo at masisira na, available pa rin naman siya dyan sa labas ng bahay. Anytime ay pwedeng kumuha. Pagkakuha ko nga ng stick, bumalik agad ako dito sa kwarto at sinukat ko. Dahil nga medyo mahaba-haba yung nakuha ko, pagkasukat ko ay pinutulan ko ng konti. Sa panahon kasi natin ngayon, kailangan nating maging practical sa mga bagay. Hindi naman kasi natin kailangan maging sosyal. Tingnan nyo, nagawan ko naman ng paraan. Stick pa rin lang naman kasi yung kailangan ng kortinang to. Siya nga pala, pag napapansin nyo, yung nanggigitatang drawer ni Kuya, as in, ayaw niya talaga yan papalitan. Kaya excuse na lang kung napapansin ng mga mata nyo. Gusto ko man palitan, pero ayaw talaga yan ng may-ari. Pero in fairness, matibay talaga siya. Kasi kahit tinutuntungan ko na, ay hindi talaga nasisira. Pagkatapos pala namin madikit yung mga sticker wallpaper dito kay Kuya, magdidikit naman ako ng mga dreamcatcher na stickers. Alam nyo ba, ang favorite ko yan at dapat para sa kwarto ko din talaga yan. Pero bilang nanay, uunahin ko muna yung kailangan ng mga anak ko. Kaya't ngayon, dito ko muna siya gagamitin sa kwarto ni Kuya. Para nga hindi siya mukhang plain, pagagandahin ko na lang siya ng konti para pagka uwi niya galing dun sa bakasyon, matutuwa naman siya pagdating niya dito sa kwarto niya. Anyway, meron na rin pala siyang bed dyan. Gaya ng na-mention ko dun sa previous vlogs ko, yan nga yung kinita ko sa frozen goods ko. Yan na yung pinambili ko ng bed ni Kuya. Ska-discarte din pag may time. O ayan, sa tingin ko magugustuhan na nga niya to. Medyo nagkaroon na rin kasi ng buhay tong kwarto niya. Pero hindi pa rin nagtatapos yung makeover ko dito sa kwarto ni Kuya. Dahil sa susunod ay magpipintura na rin ako. So paano, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli.